Ginong Isus, ang akan kikuman ka na mo nilapita. Thank you, Lord Jesus Christ, for the work of the Holy Spirit sa matagusa ka na mo. Salamat sa Ginoo, simong katuyuan ng programa ni na panipahod. And Lord, ni orasa, I pray, Lord God, that use me as your instrument to release your message. Ang istorya ka sa matagusa ka na mo, Ama, pinagi sa mga pulong karon. Ako, Lord God, igo lamang imo na pagkakamiton. I also need this message, Lord. Salamat, Ama, for everyone na nakakaroon. Thank you, Lord God, sa mga kakasing-kasing na andam na mo dawat karon sa mensahe ni kinahanglan sa kuang kanan, Lord God. Kanimo ang tanang pagpasalamat, kanimo ang tanang kadungganan ng kahimalaan. Salamat, Amahan, wala may laing tapos na mo dawat iintanan, kundi ikaw lamang ang Diyos na angayang pasinungan. Hallelujah. Dalagon ka, Diyos ka sa tanang may kinabuhi, Diyos ka na mo ay nagbuhat sa tibuok universe, Diyos ka na mao ang naghatag ka na mo o paglaong ginood na katuyuan sa kinabuhi. Ama, thank you for your word this morning. In your name we pray and give thanks. Dalawang sulit, Amen. Amen. Napakata sa pagkakas ng Diyos. Hallelujah. Ang prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na ibilid at mausap kini sa matagusa kanato. Ngayon si Pablo tungod di ini, sugad ni Adtong Agawa sa among pagkadungog di ini. Wala kami naghunong sa pagkampo alang kaninyo sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kahibalo may tungod sa iyang kabubuton. Okay? Unsa ang prayer ni Unsa ang prayer ni Juan? Ang prayer ni Paul na mapuno kita ang taga-Kolosas sa naibilid sa matagusa sa kanato na mapuno kita sa kahibalo bahin sa iyang kabubuton. Amen. Okay, kung less na ang ato ang knowledge about the will of God, pwedeng buhita pero kulang. Amen. Last week, atong isutan ang basta gi-create mo sa may purpose. Muna dyan ang purpose before ang existence. Muna dyan ang katuyuan before ang gamit. Amen. Wala dyan mutong na kung wala siya'y katuyuan. Hallelujah. Hallelujah. So, sa ato kinabuhi na ibalo kita na aduna kayo'y katuyuan. May katuyuan gani ang mga kahoy, may katuyuan gani mga kasapatan, may katuyuan gani ang mga stars, ang mga comets. Amen? Bisa gani ang kilat, dako kayo grul sa ato ang atmosphere. Ang bagyo, dako kayo siya grul sa ato ang atmosphere. Amen? Nasaya na ako na every 3 seconds ba ito, Josh? Na doon ay kilat sa ato ang atmosphere ba? Batian ako because sila ang ga-balance sa ato ang atmosphere ba? Amen? So everything, bisan ang bagyo na abi na ito trahedya na ako po siya katuyuan. Amen? Abi na ito problema, sa kasakit, pero ako po siya katuyuan. Amen? Hallelujah. Okay, so para sa kisutan, ang prayer ni Pablo is mapuno kita sa kaibalo bahin sa kabukot o katuyuan sa kundi na Diyos. Mag-isot ang creation, ang last week, creation, my purpose. Karon atong isutan, na importante sa ka-purpose, na siya sa eksakto na surrounding. Amen. At last week, ang lecture message sa atong pastor, nag-isot, that when we are in a route surrounding, ma-fulfill ang atong purpose. Ang isda para sa dagat. Amen. Ang kahoy dapat nasa siyutan. Ang mga sapat, mga like iring dapat nasa sa land. Dry land. Ang mga langgam, mulakaw tulad sila, pero more ilang panahon sa paglupad. Amen. So, kung nasa sila sa eksaktong atmosphere, nasa sa eksaktong surrounding, ma-fulfill ang ilahang purpose. Huwag mo sa itong kinabuhi mga isuon. Ang atong kinabuhi, may
katuyuan tatubangan sa Ginoo pero kana ma-fulfill kung anata sa tsaktong surrounding. Amen. Hallelujah. Sa ato ang pagdawat ng Lord Jesus Christ na hebalo kita na dapat adunay natay panghuna-huna. Because before we accept the Lord Jesus Christ, ang atong mindset, ang ato ang lifestyle is nakaprograma sa kalibutan. Wala lang sa mga natawo na Christian ng pamilya na nakahibalo sila about sa pagpangalagad. Kundi sa mga Christians na tigulang na mga 20s, 30s na sila nangalagad, na-spend nila lang paano isang galing sa mga Christian ng pamilya na Diyo. Sometimes may influensyahan din siya sa kalibutan. Para sa ako ako ang testimonies na kaagi ko na influensyahan ko sa kalibutan. But I thank God that He is so good sa ako ang kinabuhi. And like me, God is so good sa galing niyo. Amen. So sa ako, before nakaintindi ako sa katuyo ni Lord, ang programa sa atong lifestyle is naka-span pa sa kalibutan. Amen. And when we accept the Lord Jesus Christ, atong hibaloon mga isuon, that there is another life na dapat ma-apply na sa atong sulod. As illustration, para mas masabda nato, ang isda, di ba nakabalata, ma-identify nato ang isda, right? Ang isda, kung nasa sa dagat, mabuhi siya sa iyahang insakto na kinabuhi. Kung ibutang na to ang isda sa yuta, nausa ba yung identity? Isda na Japon. Pero, dili siya makasurvive. Because, may purpose siya, may identity siya, pero wala siya sa insakto na environment. Wala siya sa insakto na surrounding. When we accept the Lord Jesus Christ, atong hinumduman that there is another life na dapat diha na ta nakasunod. Amen. And that is the lifestyle of the kingdom of God. Hello? Hello? Amen. Hallelujah. We are the members sa New Life Apostolic Church, but we are not the members of the kingdom of God. Gusto mo membro mo sa kingdom ng Harian ni Lord? Kita gusto? Ako di ko gusto. Gusto ko maging citizens. Kaya ang kingdom of God, wala siya gahis ko to member. Ingon si Peter, our citizenship is in heaven. Amen. Hindi mo ta membro sa Pilipinas. We are the citizens. We are gitawag kag Filipino citizens. Right? Siguro, bago ano man? No? Ano man? Ang membro, maangko na mapribilehiyo. Like, membro kasi ako sa eskwelahan, makuha ng mga pribilehiyo diha. Pero ako sa citizens, ang naniya, ang rights. Ang katungod. So, yung ng Lord in John 1:12, to them, sa kanan na mudawat kaniya, no? To everyone that receive Him, to everyone that believes in Him, He give them the right to become children of God. Rights. So yes, sa message na is very encouraging sa matagusakan nato na sa atong kinabuhi there is God. Kung ihatagan taniya og katungod, no? To enjoy life, to encourage ourselves because Lord wala jud bibiya sa matagusakan nato. Nabayag ta sa disgutan nga nakasulti ko na importante kayo because ang ato ang kinabuhi karon physically dapat na kalibutan na. Amen. But spiritually dapat dili na ta ang sasulti pa ni Apostol Pablo, do not be conformed to the pattern of this world. Diba ang message kanina, Leo pa epekto
sa kangit-ngit din kalibutan na. Because we are living in this world na grabe na kangit-ngit. But God is our light. God is our light. So yung ano kinabuhi, mas magkinabuhi diha sa kahayan. Kung paano ta magkinabuhi sa kahayan, makita sa ato ang binuhatan, makita sa atong lifestyle. So yung pagpangalagan nato diha sa Ginoo mga kapatid, importante ang atong physical body nakapanggid kinahanglan panggid mo abay dili mo kaon pa man ta o trabaho man, di ba? Para ma-sustain ang ignis sa ato ang physical body, Brad Adenes. But dili pati ang atong spiritual life maging konektado dyan po sa programa ng kalibutan because our physical body nakakonekta man ng kalibutan but our spiritual body is another atmosphere, dapat another environment na ang atong ikinabuhi. Hallelujah. Dapat ang atong lifestyle inside is connected na sa kultura, sa gingharian sa atong Diyos. Hallelujah. That's why may ingon ang Lord, kinahanglan mo na ako, kinahanglan mo biya ako. Kaya kung dili ko biya, dili ko padala sa Ama ang mutabang ninyo. Naman, wala'y makatulong nato sa kultura, sa lifestyle, sa pamumuhay, sa gingharian sa langit, kung dili siya nakita dito. Amen. Hello, na ako yung gusto niya? Hello? Nasulingon ng Lord, kinahanglan mo lakaw ko. Pero sa akong paglakaw, ipadala niya ang comforter. Ipadala sa Amahan ang comforter, ang Holy Spirit. And He will guide you in all truth. He will guide you sa lifestyle, sa gingharian, sa diin ikaw citizens na. That's why ang pagsunod sa gingharian ni Lord Jesus Christ, hindi membership, but citizenship. Kung mahimo lang kang citizens, kung tao ka diha. That's why we need to be born again. Kung mato tayo dito sa US, o saan tayo dito matawag? Ha? American citizens ko? Dito ta natawo or anong sa ilang proseso di ba ng Senate nang apply ka dual citizens, no, mga na sila ron. Pero kung mato lang ka dito mga 5 days, 6 days, wow, so we're ng US, di mga adlaw. Ikaw dito, hindi ka matawag na citizens. Amen? Matawag lang kag foreigner. Matawag lang kag visitor. Ang mga citizens sa mga tao dito. Amen? O dito, dili mo ako, wala kay rights dito. So, okay, kung padili ka nila acknowledge as their member, ilahang kaparte. Amen? So, most sa imuhang asa man kamahal to, dili mo pwede doon ang isa man ang imuhang kuan diri, ang imuhang mga pamaagi diri. Sa atong gingharian, mabitala sa ato sa pamahalagan nato, sa pagsulod nato sa gingharian sa Ginoo, dili nato madala ang atong daang pagkatao. Kinahanglan mo usab kini, and that is the work of our God through His Holy Spirit to transform us into the image of His Son. Hello? Hello? No, mabitala sa atong pagpangalagan, ginabag-o sa Dios ang atong sulod. Amen. Because sa pagsulod sa gingharian, dili unsa ang atong pagkatao masulod nato dito. Because ang atong kalibutanong kinaiya is not qualified sa gingharian sa atong Ginoo. Kinahanglan ta mabago, kinahanglan ta ma-transform. That's why God sent His Holy Spirit to teach us how to live a life of righteousness and holiness. And this, nabasahan ako sa Romans 2:13. Lumini ang Romans 2:13. Dili kadto mga namati ang matarong atubangan sa Dios. Kadto nagabuhat siya ang ulo ang ginamatarong sa Dios. Hallelujah! It means process. Dili ingon na nagbuhat ka instant 100%. Amen? Kundi, the more we do the will of the Lord, the more we obey the word of the Lord,
the more na gina-purify ni Lord ang atong inside. Nga naman, because this is character development. The more, kung sa manay ang word ni Lord, gina-train ta how to live a heavenly citizen. And si Lord Jesus Christ ang ato ang perfect example. So, number one message for us today, awareness sa atong personal character. Awareness sa atong personal character. Amen. Dili ko masulti okay, maayo na muwali. Kung maayo kong masakiton, maayo siya. Kung pandong ko sa may bakol, makalakaw siya. Kung makita ko buta, hallelujah, ang buwan ako makita ko, ako ang ng ticket para sigurado ko na maluwas. Dili na siya ang pasihan. Bisan unsa pa ka nami sa buwari, bisan unsa pa ka kadagko sa mga milagro na gibuhat pinaagi nimo, pinaagi nako. Kung wala kay saktong relasyon sa Dios, sa bilitador mga to kinabuhi at tubangan sa atong Dios, dili siya puna makasulti ka, na luwas na ka, naman ang atong kinabuhi, ang atong kinaiya, ang atong pamatasan, ang atong lifestyle, o Japon ang ginanantaw sa ato ang amahan. Amen. Naman, kinang pag-preach, kinang pag-heal sa mga masakiton, pag-heal mga miracles, igamit lamang ta. Pero wala jud tayo gibuhat para mo mabuhat na ang Ginoo ra Japon nagabuhat sa tanan. Pero ang atong kinabuhi na mahimong tarong at tumang sa Dios o nang importante Japon sa ato ang pagpangalagan at tumangan sa Ginoo. That's why ang pagpangalagan na ito dapat na naata sa Japon purpose, sa Japon surrounding. Sa Japon lifestyle mga kapatid. Pabitaw na nasa itong pagpangalagan, dapat na-aware kita sa itong kinaiya. Amen. Dapat kung makita niyo mo na nagsaputo na ako, pero dali mo ko masuko, pero dili mo ko pasensyoso. Amen. Dapat dili ka okay. Dapat hindi mo gina-pray, gina-fight. Diba? So, di pastor fight. Amen. Our greatest enemy is our attitude. To be transformed, to be conformed to the image of His Son. Hallelujah. Amen. So dapat aware ka, kung makita niyo mo naman, kasimple lang sa mga issue na dali mo masuko. Kaya nang matandugan lang ko, para naman kung sumpag, masuko, makunayon. Dapat na ma-aware ka. Ano naman, hindi na mao ang dapat nakakalihan sa surrounding. Dapat din na mao yung lifestyle. Ano naman, okay, gibag ko lang ka sa ato ang buhay ng Diyos. Amen. Mabitaw na ang pagtuman sa puno sa Ginoo, dako kay himuan sa tusa kanato, kay diha ta gina-purify, diha ta gina-build up. Amen. Ang fruit of the Holy Spirit is result sa ato ang pagpaninguha na ato ang moabide kita sa trabaho sa Banal Espiritu. Dila instant na pagdawat din sa Ginoo ang nine fruit of the Holy Spirit, hinug na si mo kinabuhi. Amen. But kinahanglan na siya ma-develop sa katagsakan na ito. Amen. Sa magiging na illustration na hindi mo sa mga pang-identity, pero wala na sa tsaktong environment, sa tsaktong lifestyle, sa tsaktong kinabuhi, na kinabuhi kita, wala man usad yung pagkatao, pero ang iyong spiritual life, apektado. That's why, dagang mga Christians, itawag lang Christians sa pangalan, pero hindi Kristohanon sila ang kinabuhi. Dapat sa ito, ma-recognize na tinatinuod ng mga alagad sa Diyos na sa ito ang makita nila sa sikag-simba, pero makita nila sa matag-adlaw na ito naging kinabuhi. The way we speak, mga kapatid, ma-identify, the Bible says ma-identify pinagi sa ito. Ang kahoy ma-identify, pinagi siyang bunga. Ma-identify ang usa ka Kristohanon, pinagi siyang masinutian o siyang binuhatan. Like Noah, sa panahon ni Noah, ang palibot atong panahon na grabe ka makasasala.
The reason why God ilulupa niya ang kalibutan sa panahon ni Noah because sa pagkatautan sa tao. Wala na kayuhan na nasa kasikasin ng tao. But Noah, wala siya na conform sa environment na itong panahon na. Amen. Si Noah found grace in the eyes of God. Sa ato sa dili ka masulti, akong kauban ako sa trabaho, puro magod mga din magtotoo, mananapitahan dito nila. Ayaw masulti na. Tumatid. Amen, Dalines? No? Brother yan? Gusto mo tayo na kung magkinabuhi na mahimang bulisang po produktan mga isagot ako na usa. So, weak ko, kita no, because greater is He who is in us. Amen. Amen. You have to strengthen ourselves. Ito, nandito kayo, message kanina sa ito, strengthen ourselves. Dasiga ang iyong pagalingon. Ang Diyos mo'y dapig nga ito. Amen. So, when we accept the Lord Jesus Christ, let's put it in our mind na ang atong napamata ni physical world, but ang atong spiritual life is dapat konektado na sa naging harian ni Lord. Dapat atong lifestyle, hindi na naman tayo kalibutan, but our lifestyle, our attitude is kung saan na ang kinaiya o ang pamatasan o pamumuhay sa naging harian sa Diyos. Dili po tayo because we have the Holy Spirit who guide us in all truth. Remind us, teach us paano naman kinabuhi na uyod o bukod sa atong Diyos. Amen. Hallelujah. Pero kung ato ang kinabuhi, disobedient sa Diyos, para tang isda na nagibutan sa yuta. Gatinga-tinga. Ito naman, wala ta si Chakong connection sa atong Diyos. May gasulti ang Lord, obedience to His Word. Sa 1 Peter, nabasa na ako sa 1 Peter, na ginapurify ang ato ang kalag sa pagtuman sa kubuton sa Diyos. Ginapurify Jill ang ato ang kalag, pinaagi sa pagtuman sa kubuton sa Diyos. That's why, do not be conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing your mind. Sa atong hunahuna, sa atong kasig-kasig hinumdumi, physically, you are a Filipino citizen, but spiritually, you are heavenly citizens. Hello? Dual citizens. Yan tayo kinahangan mga itong US para may dual citizen, pero nindot ang ato ang citizenship in heaven. Amen. Kahit ito, ikaw ka ng citizenship, mulong tadhangkod sa kahaturan. Ina, pribilehiyo ng gihatag sa ikaw, anak, katuloy, naghahatag Lord sa matalo sa kanato. Kinahanglan, tinguhaw na ito na. Dili buday ang pagpangalagad. Sa ako ang kinabuhi, daghang kong struggles, daghang kong mga gipanghuna-huna. Apan hibalo ko na kung matinumano na kita sa Ginoo, pinagi siyang balang espiritu, dili jud buday ang pagpangalagad. Kaya ginatuduan kita si Chakro na pagkinabuhi na makapahimot at pabangan sa Ginoo. Amen. Abide sa Holy Spirit. Mabi na naman word is if you abide in me and my words abide in you. Diba ang si Lord? Kung ang kita ga-abide sa Diyos, ang puro sa Diyos, dihat nagasunod. Diba? Bisan Panginoon nyo, ihata na samahan. First, ihata sa amahan, but first, your life, dapat obedient diha sa iyang word. Amen. Ano, continue ito because ang ating kinabuhi, physically, kinahanglan pang trabaho, kinahanglan pang mga nabuhi, kinahanglan pang mga estudyante, kinahanglan pang mga lingkuhang eskwela, kaya wala tayo bulok para sa mapalit ang ating Ginoo, pero spiritually, hinumdumi, at another lifestyle ang dapat ma-develop sa atong sunod. Okay na lifestyle, hindi lang sa spiritual world makita, dapat mo reflect na sa atong physical world. O mahimaya ang atong amahan, o makita nila sa kinabuhi na nabago ka, na hindi nakapareho ka ni Adto, ika ni Adto sa rawayan ka, pero karon nahimo ka ng maayo, di ang atubangan sa Ginoo, o di atubangan sa mga tao sa mga palibot. O saan ka na siya kadaugan. Amen. Dili ingon na mga to ko sa akong trabaho ko, nabago na biyo ko radyo.
Tarong na di ako ron. Now let the others will testify the changes sa mga kinabuhi. Dahil naging kamusuri siya, kung naging kamusuri ang kalaban, mga naging mga binastos. Laman naging ito, may mga paglibak pa ito, laman naging mga panggung, wala naging nabati ka na nga ng konsulti. No? Because hindi nga na ang kinabuhi. At wala mga tao na life the Lord Jesus Christ. Amen. Si Lord, taas kay pasensya, hindi siya masuko maging si Lord in a righteous way. Amen. Si Lord, sukugin sa mga litarong, sukugin si Lord sa mga bubuhat na kautan, sukugin si Lord kung hindi ka magtinarong siya ang kabangan. Amen. Si Lord sa pasensyoso na pagka-Diyos. Bisang itaparo siya, bisang itudlaan siya, kapag wala siya may balos. Amen. Because the Lord Jesus knows sa Diyos ang pagkayo sama. O sa mga sa ito ginabuhi. Amen. Kung nakibalo lang dito sa prayer ni Paul, kung makakulo lang ito sa kaibalo sa kabuto sa mga mahal, hindi ka makaspan sa negative way sa pagtago at pagkakalimutan. Amen. Hindi ka makaspan in a carnal way kung kaibalo kita sa patuloy sa mga mahal. Colossians sa sulti, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Dapat sa ito ang pinapaguna-una karon is mga spiritual na butangan. Sa pasahon ako rin siya diri sa Titus before na ko siya i-end ng ato message. Alam sa kaluwasan sa kanang mga tao ang grasya sa Diyos ipadayag. Sa grasya, sa ginang grace and merit with favor. Sa favor and deserving ka na paboranan ka. Amen. Itang tanan, tapos sa impyerno, pero tungkol sa grasya sa Ginoo, nakabatot ta ng bagong paglaong, buhing paglaong, nagbipromesa sa Diyos sa matulog sa kanalo. Batod sa sulti ni Titus, kaya alam sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Diyos ikapadayag. Nga nagtudlo ka nato, this is dapat ang atmosphere, ang atong lifestyle. Nagtudlo ka nato sa pagbiya. Everybody say pagbiya. Everybody say pagbiya. Pagbiya sa pagkadili Diyos nun o sa mga pangibog na kalibutan. Amen? Pagbiya sa mga kinabuhing dili Diyos nun, binuhatan dili Diyos nun, o pagbiya sa pagpangibog na kalibutan nun. Kung sa pa ang advice sa tuwa, magkinabuhi nga mapungganon sa kagalingon. Matarong Diyos nun, dinhi ni kalibutan na karon. Nga magapaabot sa atong bulangan nga paglawom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo Jesus nga atong dakong Diyos o manluluwas. Igapaabot ta sa atong Ginoo ni padayag siya. Igapaabot ta ni dakong kaluwasan ni promesa ni Lord sa tanan ng mga kinabuhi matawag pa niya. Biyaan na to mga diri mga bunuhatang Diyos nun. Biyaan ta ang mga diri Diyos nung binuhatan, biyaan na to ang mapangibog na kalibutan nun. Magkinabuhi mapungganon sa kagalingon, magkinabuhi mataro o balaan at umangan sa Diyos samtang nagapaabot kita sa pagkayo sa Ginoo. Amen? Hallelujah! Inabang, kung sa binuhatan ng kalibutan na dili matarong ang kabaw sa Ginoo, atong kinagalatinguhaan na dili na dili nato na siya buhaton. Okay, naibalo ta, kung saan ang mga binuhatan na dili tsakto at umangan sa Diyos. Amen? No, hindi na tayo inosente, ito naman, kaya kita ginatudluhan sa iyang ulong o kaya ang Espiritu na nagtudlo na ito unsa ang makaayo o makakahimot at umangan sa atong Diyos. Amen! O, pagpiya, no, pagpugong sa pagpiya sa paghigong pag mga kalibutan-butang o paghigong na kalibutan ng naman, kung kayo mo kasing-kasing asa at di ba, ang Bible sabi kung asa na niyo mga mahandi. So kung ayaw ka na itong paghigong pag kalibutanon, mga material ang utang na sa kasing-kasing imuhang gusto yun na alihan yung kasing-kasing. That's why hindi makapenetrate ang pulong sa Ginoo. Eh, mismo ang yung kasing-kasing yung gusto kalibutanon ka. Amen. Ang sulit sa Bible, biyai ang mga dili Diyos ng binuhatan, biyai ka ng mga paghibong na kalibutanon, pag kinabuhi ng mga punggano sa kagalingon, matarong balaan. Hallelujah! Samtang nagpaabot kita sa pagpahagis sa Ginoo.
Dalayan kayo tumira Diyos, itakas sa pagtagot. Hallelujah. I pray to the Lord na mas maintindihan na ito ang pagbuot sa ating Ginoo. Na nagkinabuhi na din ang kalibutan na kapag-ilit para din ang kalibutan na. Nagkinabuhi na din ang kalibutan na sa usa ka pamaagi na ginaproseso sa Diyos para makuha na niya hanggang sa kahaptunan. Ang atong kinabuhi, gina-develop ni Lord, ang atong karakter, ginabago sa Diyos. Are you willing to undergo sa proseso sa Diyos, mga kapatid? At so, may mga pagkita mo, nagitugot ang Lord sa katuyuan, pag-uho nila ang atong karahaan pagkatao gato sa kinabuhi na makasulit kita sa iyong ginhalikan. Hallelujah. That's why ang imong mga pamatasan kaya ito ginabago na sa Diyos. Sino man ang mga kalibutan ng pamatasan, dili makasunod sa ginhalian sa Diyos. Because may lifestyle, may kultura, ang ginharian ni Lord, umuha ka na, ginatrabaho sa Diyos sa mga patusakan na ito. It is more than going to church, but being transformed sa atong sugat. Ang ngayon na sa kupalingon. That's why si Pedro Nusunti, nagkatutas man ang ulitanong pa yan. Nagkakatigulang kami. Pareho natin nagkakatigulang na. Importante, ginabago kita sa Diyos. Mata, hallelujah, malapakan na ito, Lord. Oh God! Lord Jesus, salamat sa iyong pagkamayo na dahil ka sa baliktapos. Kaya mo, Lord, ay ito yun ang na. Hallelujah, nag-apo kami din ng Isus naging sumala si mga pulo, ipalay sa matusakan na mo na pagkinapoy, patinumahan si mga pulo, okay, Lord, ang bikinhangan sa matusakan na mo. Salamat, Ginoo, na wala ka nagpulong, wala ka Ginoo nagkulang sa pagpainulong na mo sa kinabuhi na dapat ang ikinabuhi sa tangan nila kami nililibutan na wala ka nagkulang na Diyos. Kanunay ka nag-a-advise na mo, kanunay ka nag-asuti ka na mo, kanunay ka nag-ahatong mensahe ka na mo, Ama, sa pagpahinundog, sa pagtudlong, sa pag-rebuke, sa pag-urit na mo, Lord. Ang aming kinabuhi, Ginoo, ang imo kayo na tapos, nabubuyo, naliganyan, nalihanap mo sa talag ng Jesus na iyong ito, ipili, o ipag-araw, hallelujah, pinagis yung pulong. Ama, nag-apo kami na makabatuloy kami kasi-kasi na masultanon sa ibang pulong, kasi-kasi na magtrabaho diyan sa ibang pulong, o kasi-kasi, Lord God, na willing malipayon na i-correct mo, Lord God, kaya kinapakaayos sa awa, pinabuhi naman. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa iyong pagka-maayong pag-atiman mo. Salamat, Ginoo, na iyong pulong na gadasi, ang iyong pulong na galipod na mo, ang iyong pulong na gadaghatong kapay. Alam na, Lord, hindi ka nagpunta na hit-hit ang dalan. Lord God, ang iyong kahay, ang pulong mo ay kahaya sa mga nagdaanan, Lord God. Okay, naghahatang bubliya sa dapat ng pagkatikan, Lord Jesus. Hallelujah. You deserve the glory, honor, and highest praise. Ama, help us to live according to your purpose in the road Christ your holy Lord. Hallelujah. Thy will be done. In your name we pray, give thanks. Glory to your name, Lord Jesus Christ. Huwag na ng mga anak sa Diyos, Kristo, Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to the Lord. Hallelujah. Hallelujah.